magbibigay kami ng project sa lugar na ito, pupunta sila sa Speaker of the House at pupunta sila kay Yeda, yung asawa ni Martin Romualdez na may hawak ng Committee on Accounts. Brother Franco, Yes. malinaw na ito'y pork barrel style. Bakit kayo nagpuprograma na hindi nyo pala makayang ubusin? At para ubusin at panindigan nyo, instead na ibalik ang pundo na ito ba ang ginamit ninyo sa inyong pagliwaliw sa Dubai, sa Japan, sa US, at sa South Korea, at sa saan mang lupalop ng mundo? Nagtataka si Ka-Eric sa nangyaring on-program na budget sa Kongreso, at ito umano ay inaprobahan agad ng President Bongbong Marcos ang 700 billion on-program budget sa Kongreso na dapat questionin ng mga taong bayan. At sinabi pa ito na bakit nang poprograma sila na di kaya ubusin. Na dapat ginagamit sa tamang pinaglalaanan ng pondo ang ilang sektor na nakakatulong tulad sa agriculture at sa pagpigil ng terorismo sa bansa. Ka-Eric tinalakay ang ilang milagrong funds sa Kongreso. Sinabi pa nito na dapat maging transparent ito at ipakita sa taong bayan ang mga pinaggagastusan nila. At dapat maging malaya ang publiko sa pag-question nito sa gamit at napupuntahan ng nasabing budget funds. Dahil dito ay nagbigay ng resibo si Congressman Polong Duterte na dapat tularan mismo ng mga mambabatas sa paggamit ng kanilang budget. Ilang problema ng bayan na dapat pagtuunan ng pansin dahil sinabi pa nito na pag-iiwanan na mismo ang Pilipinas sa larangan ng agriculture at makalumang makinarya at ginagamit ng ating mga kababayan. Inamin din ni Ka-Eric na dapat tulungan mismo ang mga magsasaka at hindi umasa na lamang sa nasabing subsidy program dahil di umano ito nakakatulong para mapaunlad ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan bagkus umaasa na lamang sa pag-import na galing sa karatig bansa. Nagbigay din si Ka-Eric na maaanghang na salita tungkol sa gobyerno at supilin mismo ang CP/PNP. Dahil sa mga pagkontra ng grupo nito, naalisan si Vice President Sara Duterte ng pondo para mapigilan ang ilang lugar sa insurhensya at terorismo ng bansa. Ibang maiinit na issue tunghayan pa natin mga kasolid peak news. Tara! Let's go! Umabot na sa 700 billion na unprogrammed funds na kung saan 700? Kasi ang 700. original Miss Inas, 230 billion lang, unprogrammed. Plus 5. Dinagdagan nila ng 500 billion. Ito yung sinasabi ni Brother Franco. Yeah. Ito yung expose ni Senator Coco Pimentel na umabot na ng 700 billion. So, Miss Ina, Brother Franco, Yeah. what's your take about this unprogrammed budget proposal, budget law na ipinasa na walang program na nakadesign at ang source ay manggagaling sa tatlo. Savings ng ating GOCC, mga GSIS, DBP, Land Bank at iba pa. At pati na ang income kukunin at ang Yes, mga foreign investment or foreign loan support. Ang una kasi impression yan ka, Eric Franco, bakit unprogrammed? Isa yon. Bakit nagkakaroon ng mga ganong kalaking pondo na wala pa lang, kumbaga paglalaanan pang programa? Di ba parang ganun yung, yung essence At saka walang source na malinaw. Meron tayo ganitong kalaking pera, pero hindi pa siya nakalaan sa mga particular na programa. Kasi kumbaga unang isipin natin, ano to? Baka may mangyaring bulsahan dito. Di ba, Hindi ko naman di ba, sinasabi di ba? ganun. Pero yun ay legal. Yun may mga ganun talaga instances, Oo. di ba? Pero kung ganun kalaki na almost 1 trillion, Exactly. I mean, bakit hindi walang mo mga programa? Kasi Eh, may ang dami dalawang ka- tipo ng budgeting, Miss Inay. Yung Yeah. allowed sa batas at ito'y ruling ng Supreme Court Oo. para maiwasan ang tinatawag na pork barrel na illegal na dineklara ng Supreme Court, kailangan naka-line budget. So for example, a school building, Barangay Uno, Caloocan, Oh. 250 million. Kaya yun ang tawag line budget. A source Yes. of fund, DepEd, appropriation. So, yan ay program, line budget. Ang unprogram na binabanggit ni Miss Ina, ito yung parang dinadaya mo ang sarili mong budget. Bakit? Wala kang Ganun kasi source. impression, di ba? Oo, pandaraya sa budget. Parang ganun ba? Impression na bakit nga wala? Yun yung ano natin. Kulang ba ng mga programang inihain? Kasi nakahapon napag-usapan natin yung BDP. Yes. Bakit ganun kababa? Tapos meron ka mga pondo na Unprogrammed. Yeah, fund na unprogrammed. At ang malala, Miss Ina, Bakit ganun kalaki? Para saan? Wala ba pala bang so far na explanation? walang ipinakita.
Kaya dapat maging transparent dito ang gobyerno. Ito'y usapin ng public interest and public welfare. Saan po gagamitin ang mga almost 700 billion na unprogrammed budget na inaprobahan ng Presidente? Kasi nagsabi ng Supreme Court, dapat ang forma ng budgeting natin ay naka-line budget para transparent. Malinaw ang source, malinaw ang patutunguhan, malinaw ang programa ng budget. Ngayon, mayroon kang 700 unprogrammed billion at election year ang magsisimula starting October next year, election period na yan, Brother Franco. May filing of candidacy na. So bakit hindi natin pinaghandaan na iprograma ang small water impounding, irrigation expansion, Yes. machinery, purchase of palay, subsidy for support production, road, farm-to-market roads, market roads, at iba pa. Bakit hindi pinrograma ito? Naisip ko tuloy ka, Eric, kasi di ba parang ang hinihingi nga lang ni VP Sara for dalawang office na hawak niya, Dalawang 500 na office yun. is only 610 Yeah, pero ano na yun, di ba? Million lang yun. million. Additional, so bakit hindi nila maibigay yun? Sabi, gagamitin dito, tapos bigla may program. Yung hindi ko maano ba, hindi ko maunawaan. Bakit ganun kalaki? Kaya nasa babanggit mo election year, eh parang ganun din ba? Doon ba ang dulo nito? Tatanong lang po. Oo, at mukhang logically, yun ang pwedeng maging pananaw ng taong bayan. Sapagkat, bakit hindi sinabi na magbubuo tayo ng 120 network of farm-to-market roads? Dito yan ilalagay, at ito ang source nito, ito ang pondo. Bakit hindi natin ginawa yun? Ay, may alam tayong hinaharap natin, ang El Nino. Eh samantalang, tingnan mo Miss Ina, Brother Franco. Nang tinanong natin ang 1.8 billion kung ito ba ang expenditures ni Speaker Martin Romualdez, nagurumentado si Congressman Sip-Sip J.G. Suarez at ang kanyang mga kaalyado, Brother Franco, nagpaimbestiga at umantong tayo sa kalagayan ngayon na pati ang ating franchise pinasususpend at pinaparibok nila. Ngayon, ang tanong, bakit kayo nagkaroon ng approved budget na pinrograma nyo 2 billion and 66 million in 2023 GAA? General Appropriations Act, batas yun. Eh yung ginastos nyo nung nagtanong kami, nung November 30, was only 41 million lang. May sobra pa na mga 2 billion and 20 million mahigit. Bakit kayo nagpuprograma na hindi nyo pala makayang ubusin? At para ubusin at panindigan nyo, instead na ibalik ang pundo na ito ba ang ginamit ninyo sa inyong pagliwaliw sa Dubai, sa Japan, sa US, at sa South Korea, at sa saan mang lupalop ng mundo, sa gitna ng nakaambang krisis at mga malalaking problemang kakaharapin? Jeepney pays out sa 100,000 families ang mawawalan ng direktang suporta sa kabuhayan in the next 6 months to 1 year, starting next year. At ang nakaambang na epekto ng El Nino na inamin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ito ay nakakapangamba na mga krisis na kakaharapin natin sa ekonomiya. Ngayon, bakit nag-program pa sila, Brother Franco, Miss Ina, 1 billion and 300 million for 2024 budget for travel again? Ayun nga yung nakakapagtaka ka, Eric, di ba? Sobra naman ito. Pero bago natin puntahan yan ka, Eric, hindi ba unconstitutional yung kumuha ka na unprogram na 700 billion? Exactly. yun. Billion. Kasi, Exactly the point of Senator Coco Pimentel and Bart Tapnacher. That's How much is 20 diba? Parang billion hindi for siya, PDP? it's not constitutional. That 700 billion unprogram without the line budget. At walang source kung saan manggagaling. Pero inamin na nila sa pagpapaliwanag ng mga ekonomista, manggagaling sa savings ng government-owned and Ay, mas controlled masak- corporations. Kaya Masaklap nasasabi yan, natin Brother minsan Franco. na napakayaman ng Pilipinas, pero bakit? Naghihirap ang mamamayang Pilipino. Ayun, Yun nga, kasi yun kung nga, programa natin dyan sa budget natin, eh bakit po ganyan? Kasi yung isa sa problema nga natin, Eric, nakita na nga natin, di ba? Sa hearing, yung nangyaring inquiry, sila na naman na nagpaalam na 39 lang ang kanilang nagastos. At totally, mga 40 lang. Ngayon, mas 40 nalaman ng million. taong bayan. At nagtatanong ngayon ang mamamayan, anong ginawa nyo? Sa 2 billion at mga 20 million mahigit na naiwan pa, at 5 araw na lang matatapos na ang year 2023. Kasi iba pa yung sabi mo ka Eric dati, di ba? Yung mga panlitsyon nila. Yung tawag dyan ay extraordinary and miscellaneous expenses. Dito nila kinukuha ang mga para sa mga lechon, cake, at kung ano-ano mga regalo. Ang ini-issue lang nila ay Certificate of Liquidation. Pero ito ba yung tama ba yung pagkakalam ko na itong program is actually planned for ayuda? Ayuda daw,
Pero generalization kasi yun eh. Bawal yun, sabi yung ni Brother Franco, bawal yun sabi ng Supreme Court. Kaya kung mayroong malakas ang loob na dadalhin itong budget, pwede itong magkaroon ng constitutional issue. Bakit nagkaroon ng napakalaki, almost 700 billion ang unprogrammed na pondo sa ating budget? At saan ito gagamitin? Saan manggagaling? At bakit hindi pinrograma yung programa para sa phase out ng jeepney? Anong gagawin sa mga 100,000 mahigit na pamilya na mawawalan ng direktang kabuhayan? Ano ang gagawin sa El Nino na nakaambang na darating in the first quarter of 2024? Samantalang nagliliwaliw at nagwawaldas ng pera ang mga kongresista pagkatapos ng kanilang Committee di Kangaroo Court at West de Cochillo na ginawa laban sa SMNI, ay binigyan sila ng mga bonus na mag-travel. Ito na ba ang 2 billion na inyong ginagawa? Gumising kayo. At ito po ang panawagan natin sa mamamayan. Wag po kayong tumigil na magtanong, wag po kayong tumigil na maningil ng tungkulin nila na maging hayag, lantad at transparent, at wag tayong tumigil sa panawagan na dapat ayusin ang pamamahala. Hindi tayo kalaban ng pamahalaan. Responsibilidad natin yon bilang matitino at maaayos na mamamayan. Yan ang tinatawag na good citizens duty ng bawat mamamayang Pilipino. Yan. At isa lang yan, Ka Eric, sa karapatan natin, Ka Eric, di ba? Yung mga bagay na ganyan, isa ito sa posibleng gamiting propaganda ng CPP-NPA. Yung mga ganitong uri ng unprogrammed na 700 billion, ay nako, kung ako ay CPP, kung ako ay aktivista, ay talagang isa to sa posibleng issue na gagamitin ko. Kaya maganda, nabibigyan natin linaw kung saan ba ito mapupunta at hindi yung katakataka. Una sa lahat, sagutin po muna natin yung nakaraang budget na 2 billion and the rest of it so that people will not question. Oo. Pero Pero not clamor. Diba? Yes. Franco, nabanggit mo na, kaya nga ka Eric ang tanong doon, nagsimula na ba ang mga komunistang teroristang itong mga front organization nila na mag-ingay regarding this program? Parang wala pa akong naririnig. Wala. Bakit? Yeah. Bakit? Makikinabang sila dito. Dalawa ang kanilang pakinabang, tatlo na pala. Ang kanilang Paano budget sila fund. makikinabang dyan? Number 1, ang unang pakinabang nila, lusot ang kanilang congressional fund sa opisina nila. That's between 50 to 70 million a year. Correct. Budget talaga nila yan. Hindi pa kasama mga sahod nila. Each party list o ano pa lang yan? Each congressman yun. Di 150 na sila. Yes. Tatlo dun. So tatlo sila, 210 yan, or 200 million. Yeah. Next, Brother Franco, na pakinabang nila, itong extraordinary and miscellaneous expenses, kaya tahimik sila. Question sila ng question sa confidential funds and security fund ni Inday Sara Duterte, pero mayroon silang hindi may paliwanag na sobra-sobra na mga pondo na hindi na ino-audit, halos certification lang ang ginagawa. Ang pangatlo, itong unprogrammed funds. Pwede itong pagmula ng project. Halimbawa sabihin ni Franz Castro, magbibigay kami ng project sa lugar na ito, pupunta sila sa Speaker of the House at pupunta sila kay Yeda, yung asawa ni Martin Romualdez na may hawak ng Committee on Accounts. And then, Brother Franco, i-request nila yan, for example, dito namin kukunin ang 200 million na hinihingi ni Franz Castro ng ACT teachers at ni Raul Manuel na 100 million. Doon yun manggagaling sa unprogrammed budget. Brother Franco, Yes. malinaw na ito'y pork barrel style. At diniklara yan ng Inibay Supreme pa nila Court. ng pangalan. Yes. Technically, palusot yan. At hindi pwedeng hindi makialam at magtanong ang mamamayan sapagkat ang pinag-uusapan natin ay public funds and public expenditures. Yan, Ka Eric, napakaganda ng issue na yan. Pero meron din tayong isa pang gustong talakayin, Ka Eric. Ito opinion, halos lahat ng politiko may sariling malaking negosyo or businesses. True. Protektahan nila negosyo nila hanggat nakaupo sila sa posisyon. Sino ba politiko na hindi milyonaryo sa as of now? Bilyonaryo ang karamihan. Bilyonaryo pala. Ilan na ang milyonaryo, Frank? Karamihan dyan, bilyonaryo. Ganun ba, Ka Eric? Oo. Yan. At okay, basa pa tayo, Ka Eric. Mabuti pa si Congressman Pulong Duterte nag-open ng kanyang libro mula Very kay Rambo. Very good. Yan. That's the challenge. Yun. Open the books of your expenditures and show the items of your expenditures sapagkat nakasaad yan sa konstitusyon, Miss Ina, Brother Franco, mga kababayan, that Congress shall report the usage of their budget and expenditures every year to the people. Yan, mula naman kay Russian, walang linaw dahil bawal magtanong. Ayun lang. Mabuti pa ang generics pharmacy
hindi bawal magtanong. Huwag mahiyang magtanong kung may right med ba nito. Imbes na ibigay nila sa mahihirap ang pera, sila ang nagpapasasa sa pera ng mamamayang Pilipino. Agree. Travel ng travel sa iba't ibang bansa, ang kakapal ng face. Yun. Yan. Imagine, Ano ba Brother daw? Franco Baka Messina. kung mabasa ko dito. Frank, Meron- imagine na 2 billion. Kung ito'y ipunin mo, ang kanilang remaining travel, kung hindi na sila nagliwaliw at nagwaldas ng pera, napakalaking tulong yan sa mga jeepney family drivers. Oo, Ang mga yung drivers pala and eh. families nila, including sa ating mga magsasaka na tatamaan ng El Nino. Di ba pag gumagawa ng budget, maraming consultation yung kaya. Hindi ba pumapasok yung usapin na yan? Ito, kung marami tayong sobrang fund noon, Tipunin baka natin. pag-aralan natin na mali siguro yung paraan. Hindi ko naman sinasabi parang ganun, di ba? Kasi nga may sobre, laki ng sobre. Mali ba ng estimate? Ano ba? Paano ba yung Mukhang mga sinasadya na magkaroon ng Sinasadya sobra. nila na sobra. Tapos yung ibang programa, yung ibang mga ahensya, nagmamakaawa. I Ay, remember sa DICT, di ba? Correct. Di ba? Amid sa attack noon, yung daming Sa sunod-sunod cyber, yung, cyber attacks. terrorism? Cyber terrorism, binawasan pa nga sila ng At pondo. tinanggalan sila ng Hiling pondo nila. sa confidential support. Oo. And Pero ang sa AP, tinreten pa nila sa Kongreso na tanggalan ng budget. At hindi lang tinanggalan ng budget, tinanggalan pa ng matinong chairman. ay, bakit naman po ganun? Kilala natin yan, Secretary Aling Kapuyan, yung tinanggal. kapakanan ng ating mga kapatid na Mukhang katutubo. magre-resign na rin yata. Eric, meron na lang akong singit na isang usapin dito. Ang pagkakaiba ng Ang communism China ng po China ay at ng hindi na Pilipinas. strictly and purely communist country. Okay. Ang naiwan sa kanya ay communist government. Magkaiba po yon. Pero ang kanyang mga pamamalakad, combination ng kapitalista, Yeah. sosyalista, at ang kanyang rule sa komunismo ay ipinapatupad sa kanyang one-party system. Only the Communist Party of China controls the government. And ang mga rules and programs ng gobyerno, Communist Party of China ang nagdidikta. Pero ang kanyang economic programs, yung kanyang pagpapasok ng investments, ang kanyang engagement sa mga kapitalistang bansa, hindi po yan communist activities or communist program. So strictly speaking, wala na pong komunistang bansa sa daigdig. Pero yun pa rin ang gustong patutunguhan ng CPP, NPA, NDF at ng kanilang mga kaalyado, kasabwat at mga urban operators kagaya ng mga party list nila. Number 2. So strictly, ang communism is only a billboard for China and even for North Korea. The communist rule is only effective para doon sa pagkontrol ng gobyerno. Para sa kanilang rules and program ng gobyerno, susunod ang kanilang mamamayan at ang batas ay ang batas ng Communist Party ayon sa kanilang communist control of the government. Pero ang kanilang economic programs, investments, negosyo at pangangapital ay mga forma at modality ito ng kapitalismo ng mga negosyanteng bansa. So combination ang China. Ngayon ang tanong, Yeah. hindi po kami nakikipagkaibigan sa China lamang. Ako personally, ang SMNI o sino pa man, nakikipagkaibigan po tayo doon sa lahat na nagsusulong ng matino at maayos na pakikipag-ugnayan, hindi pakikipagdigmaan. Do not question kung bakit po ang ating intensyon ay no war Yes. in the region. At hindi po kami naniniwala na makikipagdigma ang China sa Pilipinas. Yes. Sapagkat hindi niya layunin na manakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ang pinag-aagawan po ay isang napakalawak na dagat at hindi natin actual teritoryo yun. Yun ay mga bahagi ng tinatawag na questioned economic exclusive zone. Pero ang actual territory natin ay wala pong sinasakop ang China pa. Yes. At wala din po, at hindi na po China ang nagkakaroon ng hidwaan dyan sa claim sa exclusive economic zones at sa mga malawak na area sa paligid nito. Vietnam, Brunei, Indonesia, Malaysia, India, marami po mga bansa ang involved sa mga usapin na ito. Kaya wag po nating i-focus na China and Pilipinas Yes. ito at iwag idamay ang SMNI sapagkat hindi po kailangan para kami ay maging makabayan ay magbalita kami ng isang linya na ang panawagan ay digmaan laban sa Yes. bansa na hindi naman natin kailangang digmain like China. Hindi rin po kami anti-America. Critical lang kami sa mga naging historical lessons sa relasyon ng bansang Pilipinas sa Amerika. So as do not doubt our stand na hindi namin mahal ang bansa at hindi Yes. namin ipagtatanggol ito. Believe me, if there will be real indicators of colonization in attack or aggression or attempt
na sakupin ang aktual na teritoryo ng Pilipinas. Maninindigan po kami hindi lamang sa pagsisiwalat against China, kundi pati sa paglaban at paghawak ng armas together with the government. Magandang punto yung binanggit ni Congressman Nonoy Libanan, minority leader natin sa House of Representatives. Ang binanggit niya, palakihin ang subsidy. Tatlo po yung subsidy na pwedeng gawin ng government para makaagapay sa mga pobreng magsasaka. Number 1, subsidy sa production. Dalawa yun, Brother Franco, seedlings, farm inputs. Pag sinabing farm inputs, pesticide, fertilizers, at mga kailangan makinarya. Yeah. Kasi walang kapasidad ang mga middle level and lower and poor farmers na makaagapay sa presyo ng mga farm inputs kapag hindi tinulungan ng gobyerno. And by the way, Brother Franco, Miss Ina, the rice production of Vietnam, Thailand, China, and India are heavily subsidized by their own governments. Kaya maunlad ang kanilang production, maunlad ang kanilang antas ng agrikultura. Sapagkat gobyerno mismo nila tumutulong para palakasin ang kanilang production and input and output sa production sa agrikultura. Number 2 sa subsidy na binabanggit, maliban sa farm inputs, subsidy para sa mga post-harvest facilities. Yung mga traktora sa pag-harvest, kalsada, at pati ang presyo at merkado para may pagbebentahan ng tama at magandang presyo ng palay at mga harvest ang mga magsasaka. Government should intervene there. So kung hindi ka mag-intervene at importation ang gagawin mo, medyo taliwas yan, Brother Franco, kung ang solusyon mo para maging matatag ang agrikultura ay pababain ang taripa o buwis sa pumapasok ng mga imported rice, mukhang hindi tayo pumapanig sa ganyang pagtingin. Sapagkat ang subsidy ay dapat nakadirekta sa kabutihan ng magsasaka at direktang producers ng agricultural products, hindi po doon sa mga nag-i-import ng mga negosyante ng bigas. Halimbawa, ang binanggit ni Ginoong Montemayor sa interview ng Pulso ng Bayan ay ang mga high-end rice, Miss Ina, Brother Franco, na ginagamit ng mga hotel, mga 5-star hotel, first-class restaurants, ay mawawalan po ng revenue ang ating bansa sapagkat bababa ang presyo niya pero makikinabang ang mga malalaking negosyante at malalaking importers, hindi ang mga magsasaka. Yung dapat na subsidy ay doon direkta sa farm inputs, mga pre-harvest facilities, post-harvest facilities, market subsidy, price subsidy. Ito po dapat ang pinaghandaan. Bakit wala tayong program doon sa 700 billion na unprogrammed, Brother Franco, ha? Correct. So dapat nagprograma tayo doon. Yun nga yung problema. Ano ba to? Inefficient Kasi- ba? Ano ba tawag term dito? Yan ang Bakit isa sa ganon? mahirap ka, Eric. Alam naman nila, very sensitive ang usapang tariff na ito eh. Itong taripa na ito eh. Dahil alam natin na oras na bumaba yan, Ang imported rice, ang imported rice, babaha. ang ating mga local farmers ay mawawalan. Yes. Kaya nga isa sa nabanggit ng isang national manager ng Free Farmers na si Sir Raul Montemayor, yung mga magsasaka natin ay hindi nila nararamdaman, yung local farmers natin hindi nila nararamdaman ang suporta ng gobyerno. Bagkus ang kanila nakikita ay kalaban pa nila ang gobyerno. Oh. Ito yung masakit na parte sa ating mga kababayan, sa ating mga local farmers. Frank, Na bibigyan kung ko yan saan- ng laman, ang sige, binabanggit Eric, mo. sige. Ang pinaka-sentrong agency ng government para tulungan ang magsasaka sa prices at sa kanilang competitiveness sa market, National Food Authority. Dapat 40 to 50% ng production ng ating mga magsasaka, lalo na mga pobre at mga mahihirap na magsasaka, ang bumibili ay National Food Authority. Alam mo ba, Brother Frank, na less than 10% lang ang nabibili na mga produksyon ng mga magsasaka sa palay sapagkat kulang ang pondo ng National Food Authority. Nakasandig tayo sa mga commercial or mga komersyante at malalaking mga komprador ng bigas at mga importer ng bigas. Ito ang nakikinabang sa kung bakit ang presyo ng palay ay luging-lugi at hindi makaagapay ang mga magsasaka. Yun ang binabanggit mo sa punto mo na bakit hindi ito ang tutulungan. Bakit ang tutulungan ay ang mga importers ng bigas at ang mga negosyanteng malalaki na ang kinikita nila ay mula doon sa negosyo ng pag-i-import ng bigas. Bakit hindi natin patatagin, palakasin at palawakin ang suportang tulong para sa mga magsasaka direkta at makaagapay sa pangmatagalang pagunlad ng produksyon sa agrikultura? No. Yan ang punto mo kanina, Brother Franco. Kaya Yes. binigyan ko ng laman for as long as the National Food Authority
is being paralyzed because of lack of funds. Walang bastante Walang na pondo, tapos may Tapos may 700 billion unprogram fund ka na program. 700 billion. May pondo, May ibigay pondo. nyo lang. Hindi siya binibigyan ng maayos na pondo para makapag-intervene sa prices and support ng mga magsasaka. At alam naman natin ka, Eric, sino ba ang nakikinabang sa mga ito? Ang malalaking kumpanya ka, Eric. Yes. Ito ang nagiging dahilan kung bakit meron ipinaglalaban. Ang CPP, NPA, Lalo na ang kilusang magbubukid ng Yun. Pilipinas. Ayan ang Nalaman numero mo, uno meron na silang- ginagawa nila nilang yan eh. issue. Meron Ito silang magiging pangloloko. dahilan nila, magiging butas para sila impluwensyahan na tignan mo yung ginagawa sa atin, di ba? Tama. Hindi maganda. Kaya kinakailangan natin na suportahan ang ating local farmers. Di ba ka, Eric, magkano lang naman ang ating i-invest? At dapat, Frank, direct subsidy. Direct subsidy, di ba ka, Hindi Eric? yung taripa ang i-adjust mo Hindi, pabor sa yeah. importation. Pero wait lang, di ba nga, isa rin, sorry Yeah, go yeah. ahead. Kasi hindi tugma ang solusyon na yung taripa na ito para sa problema kinakaharap sa hanay ng agrikultura. Exactly. Hindi ito solusyon yung taripa. Parang sinabi mo, Frank, Miss Ina, excuse me, Miss Ina, balik ko lang sa'yo. Ang sakit ng agrikultura ay parang isang diarrhea. At ang resita mo ay paracetamol. Hindi talaga malulutas ang problema sa Hindi diarrhea, nga, hindi Frank. nga tugma. Sa kasi hindi tumutugma. Tsaka dugtugan na ka, Eric, kasi di ba, prioridad kasi, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba, food security. Kaya nga niya hinawakan ng DA. Yes, for Pero almost a nakita year. natin, does it show? Ganun ba? Naramdaman natin talagang prioridad? Kahit ba sa pondo, kulang, sobra, pero yung mga dapat bigyan ng programa nakita natin na mula dun mismo, na nasa grassroots, no, dun mismo sa ating mga kababayan, na sila talagang, di ba, nagbubungkal ng lupa. Sila talagang dapat maging suportahan para magkaroon tayo ng production, di ba? Ng production. Nakita ba natin yung ganun? O kulang? Saan ba Kulang. yung ano? Kasi matagal na panahon na itong usapin natin. Before pa ni Pangulong Bongbong Marcos, itong usapin ng agrikultura. At paulit-ulit natin sinasabi na noong panahon ng tatay niya, ang Pilipinas nga ang isa sa pinakamaunlad na bansa, exporter of top rice. exporter. Maraming bansa pang nag-aral dito. Pero Yes. ngayon, naging baliktad. Naging Top importer tayo ngayon. di ba, naging atrasado ang itsura ngayon ng ating agrikultura na sa Exactly. panahon niya sana ngayon ay tutugunan niya. Pero more than a year after, ito pinag-uusapan pa rin natin. Halimbawa, Miss Ina, Brother Franco, Yeah. data will show ang mechanized portion ng agriculture natin is less than 25%. Ibig sabihin, ang nakakagamit na makinarya sa paggawa at produksyon ng palay at ng ating food production, less than 25% ang may makinarya. 75% backward. Ibig sabihin, Brother Franco, kalabaw at araro pa rin ang ginagamit. Karamihan ng ating mga sakahan, 75% hindi mechanized. Number 2, irrigation. Ang palay ay water-intensive ang kanyang technology na kailangan. Maraming tubig, maraming patubig. Irrigation. Less than 25% din ang ating irrigated na mga palay. Brother Franco, Miss Yeah. Ina. So, klaro yan. Kaya agriculture natin backward, atrasado. Ito pa ang malala. Maliban pa dyan, sahod ulan. 70% or 72% ng ating mga agricultural lands na nagtatanim ng palay, sahod ulan. Nag-aantay sa ulan. Kaya tayo nababahala sa El Nino. Pero kung sana ay kalahati man lang, 50% ng ating mga 1.8 million hectares ng arable land and agricultural land for palay production ay irrigated, hindi tayo masyadong matatamaan sa impact ng El Nino. Yun po ang binabanggit namin ni Brother Franco at Miss Ina. Ang problema ay nasa Pilipinas. Bakit ang solusyon mo ay bibigyan mo ng taripa na mababa or tanggalin ang taripa ng importation? And did you know, or do you know, Brother Franco, Miss Ina, the market of imported rice na pwede tayong bumili is only 3%. Nanggagaling yan sa China, Vietnam, Thailand, and India. So, paano pag nagkaroon ng sariling krisis ang mga bansang ito at hindi mag-export ng bigas? Lilipat tayo sa pagtatanim ng kamote at kamuting kahoy. Hindi simulan na natin ngayon kasi ayaw nating i-develop ang agrikultura na maging mechanized, fully irrigated or at least substantially irrigated at highly subsidized ang production at pati ang price, input and output ng produksyon ng mga magsasaka. Yun dapat ang pinunduhan. Bakit hindi tayo nag-program para doon? Bakit may unprogrammed
na mga 700 billion na kukunin na pundo doon sa mga government-owned and controlled corporations pero hindi sigurado na ipupunta ito sa pag-ampat o pag-mitigate ng impact ng El Nino at ang phase-out ng jeepney that will affect more than 100,000 Eric, ano families. daw ba mas importante? El Nino, tugunan ng El Nino o ang eleksyon, papalapit na eleksyon? Ayun, magandang tanong, Miss Ina. Ko Yan alam. dapat sagutin. Kaya nga Eric, napakalinaw naman na hindi naman solusyon ang pag-import sa kakulangan ng pagkain. Kinakailangan na, kumbaga pantapal lang ito Eric. Pangtapal, that's the word. Pantapal Always. lang ito. Kinakailangan talaga natin dito yung mga unang ipinangako ng ating Pangulo, di ba? Yung kanyang mga pinangako, especially for example, yung kanyang proyekto na farm to market roads. Isa yun sa pangunahing kailangan ng ating mga kababayan. Kasi ang maapektuhan nito sa pag-aangkat Eric, hindi lang naman yung mga rice, bagkos pati sa mga karne. Yes. Lahat Poultry. i-import, lahat. Poultry, karning baboy. Pati isda. Kung ganyan ang Mag-i-import tayo. mangyayari, halos lahat ng Pilipino na may ganyang uri ng negosyo, talaga naman mawawalan ng gana dahil babagsak yung presyo eh. Exactly. Para saan pa yung At kanila yan ang pagnegosyo? gusto ng CPP, NPA, NDF na malulugmok ang ating ekonomiya at magkakaroon ng matinding krisis sapagkat yan ang ipinapanawagan ng Central Committee ng Communist Party na dapat maghanda para makapagbangon, makapag-recover at hindi para buwagin ang NPA at inaatasan sila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas na palawakin ang recruitment at propaganda upang mas lalo pang udyukan ang mamamayan na lumaban sa gobyerno. O saan ang alliance dyan, Speaker Martin Romualdez? Naku. Anong alliance ang mayroon kayo? Kung ganito pala ang programa nila Franz Castro ng kanilang totoong organisasyon na CPP, NPA, NDF at hindi rin pala kapayapaan ang layunin nila. Miss Ina, ang sinasabi nila, rectify our errors and prepare to strengthen, recover, and broaden the armed struggle and the mass movement against the U.S. Duterte regime in the Philippines. I think, Hindi po kapayapaan ang layunin ng CPP, NPA, NDF. Kapangyarihan. Number one yon. malinaw yan. If they do not want to pursue armed struggle, they have to declare it. Yun ang gauge of sincerity. How? Idideklara nila na willing, handa sila sa pamamagitan ng Central Committee na buwagin ang NPA, handa silang i-give up ang armas, karahasan, dugo, pagpatay at terorismo, at gawin nila yan into a unilateral declaration. Eric, did we ever ask them to do that? Yes, Ng government? ang sagot nila, that is untenable unless ang root causes of the problem will first be addressed, which is short of saying palusot. Kasi sabi ko kay Brother Franco, we don't need them to tell us that we have to address landlessness, poverty, joblessness, corruption, abuse of power, tyranny, oppression, all of this tungkulin ng gobyerno na ituwid at iayos ang kanyang pamamahala. Good governance yan. Why would we talk to them about that? So sa tanong mo, Miss Ina, pangalawa kong sagot, for as long as the CPP will not declare na bubuwagin nilang NPA and they're open to sign an agreement to have a clear and categorical declaration of disarmament, tatanggalan ng armas ng NPA, disbandment and dismantling of NPA, at handa silang mag-reintegrate into the mainstream of society at hindi na sila magbubuo ng armado, pwede ako magbigay ng puwang na totoong sincero sila. For as long as there is no such categorical declaration ordered by the Communist Party Central Committee, nada. Nada. Wala tayong maasahan dyan na sinseridad. Number 3, sa tanong ni Miss Ina, ano po ang dapat na gawin? Kung ganun pala na hindi sincero sa kapayapaang agenda at hindi matutuloy ang kanilang layunin na totoong makipag-cooperate sa gobyerno at hindi sila mag-give up ng armado nila, anong solusyon? Durugin na natin at tapusin ang NPA. Bawiin natin ang mga mamamayan, ipatupad natin ang good governance, i-address natin ang mga issues na sinasabi nila without them being involved. At ang mga lumalaban, pati ang urban operatives nila, ipailalim sa pagpapatupad ng batas. The way Lee Kuan Yew and Mahathir, ginawa nila yan sa Indonesia at sa Malaysia at sa Singapore during the time na may threat of communist insurgency sa kanilang bansa. Natakot yung mga komunista dun Kinulong sa sila, bansa nila. pinanagot sa batas, pinalaya sila sa Singapore at sa Malaysia. Dito, ibulgar ka pa lang kung miyembro ka ba. Clearly, dito sa Kongreso Gobyerno pa sila. Oo nga, mismong pamahalaan pa natin, nagsasabi na At sila pang may pundo. Ano ba naman yun? Kaya dapat marinig nyo po itong sinasabi namin. If we want to completely defeat the CPP, NPA, NDF, we shall make sure that the operational environment
must be difficult for them to survive, not for the government to succumb and kneel down to their whims and caprices. And one last na lang ka, Eric. More than anything else, dapat talaga ang gawin ng ating pamahalaan, mag-demand tayo ng hustisya sa ginawa Exactly. ng mga komunistang terrorist grupo. Exactly. 55 years na sila sa ating bansa. And yan, sasabihin mo, Exploratory Talk, para tunay na kapayapaan, ay ibigay muna po ninyong hustisya sa lahat po na naging biktima, sa lahat po ng mga nasawing kabataan, mga magulang, umiyak, lahat ng sektor ng ating mga katutubo, lahat yan po sila. Libo-libong Humihingi po pinatay sila nila. ng hustisya. So sabi nila, Brother Franco, ano daw ang kanilang exit program? Sumurinder kayo, i-give up nyo yung NPA, magpailalim sa batas, yakapin ang kapayapaan at kilalanin ng otoridad ng gobyerno. Period. Yan. Kaya nga ka, Eric, malinaw na basihan ng isang politiko na totoong may pag-ibig sa bayan ay yung mga taong kumukundina sa mga ginagawa ng CPP, NPA, NDF at hindi nakikipagkaibigan. Correct. Ayun yung batayan natin na isang tao na may prinsipyo dyan sa politika. Isa lang dito ka, Eric, yung naging pahayag ng ating Vice Presidente. Go. Kung saan, isa sa nasabi niya, many more soldiers like Sergeant Ramiliano and First Lieutenant Relota will lose their lives if we will just ignore the traitors deceiving violent enemies CPP, NPA, NDF. Many of our young people will not be able to finish their studies Correct. if we will allow these groups to turn them into armed terrorists. Sino ba itong mga grupo na ito? Ayan po, yung mga nakaupo sa Kongreso. Ayan po ay ang bit-bit na party list ni Raul Manuel, ang Kabataan Party List. Yeah. Ang CPP bit-bit- created yan, Frank, ha? Yes. Binuo yan ng Communist Party for infiltration and recruitment. At Frank, very simple ang aming panawagan dito. Sa sagot ko, dadagdagan ko kay Miss Ina ang binabanggit ko. If we want to see sincerity dito sa CPP, NPA, NDF, hindi lamang nila itatakwil at kukondinahin ang armado at teroristang pagkilos ng NPA. Ipanawagan nilang buwagin ito. Ito ngayon ang challenge kay Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas on January 21. You still have enough time para magmuni-muni. Mag-privilege speech kayo na tinatakwil at kinukundina ninyo ang CPP, NPA, NDF at kayo ay nananawagan na buwagin ang NPA, ibaba ang kanilang armas at kilalanin nila ang otoridad ng gobyerno at magpailalim sa kapayapaan at sakop ng otoridad at batas ng ating bansa. Mula sa gate, North Wing Gate ay luluhod ako papunta sa loob ng Kongreso, literally, at hihingi ng tawad sa inyo na nagkamali ako, na kayo ay tinatawag namin at ibinubulgar na CPP, NPA, NDF. At ako, at kami dito sa SMNI, ay babawiin namin ang aming pagsabi na kayo ay mga urban component operatives ng CPP, NPA, NDF. Sige nga, siguro mga 2 paragraphs privilege speech lang yan, Brother Franco, tapos na. January 21. You do it, Franz Castro, Raul Manuel, and Arlene Rosas. Hindi ko alam kung luluhod si Ma'am Lorraine, pero ako luluhod ako. From the North Wing Gate hanggang papasok sa Kongreso, gawin nyo as an official document and declaration inside Congress na hindi kayo CPP, NPA, NDF at kayo ay nananawagan na buwagin na ang NPA, ibaba ang kanilang armas at magpasakop sa otoridad ng batas at kapangyarihan ng pamahalaan at mabuhay ng mapayapa at itakwil at kondinahin nyo ang karahasan, dugo, pagpatay, panununog at pangbobomba at terorismo ng CPP, NPA, NDF. Then we will stop calling out you as the urban component operatives ng CPP, NPA, NDF. Dahil nagkamali kami kapag ginawa nyo yan.